sa fun at memorable experiences ninyo. Yan, gusto natin pag-usapan yan. Ano yung hindi nyo makakalimutan, pinaka-nakakatawang naaalala nyo? Either nung first day ninyo or some part ng inyong high school or college life ngayon. O sige, simulan natin. I'm looking at you. Ikaw na. Go. Back to you, the joke. Ayun po, since galing po kami sa pandemic, nung post-pandemic na po, binaba na yung mga community guidelines. Then, may mayor po kami, sabi niya, tara sali tayo short film. Sino mayor? Sabi po ng mayor namin, tara sali tayo short film, ganyan. Kasi ang kalaban po namin, mga higher batch. Lakas po na loob namin, mga bunso po kami nung time na yun. And then, ayun po, nung nag-shooting na po kami, ganyan, nasushock po kami kasi kanya-kanya na sila ng circle. Parang nakakatawa lang po kasi hindi mo alam kung saan kasi singit. So medyo sali-pusa yung feelings. Kanina ako nasali, parang after ko dito, lipat naman ako dito. Hanggang sa eventually, wala po ako naging circle sa mga yun. Nanalo ba kayo dun sa film na yun? Hindi po. Ay, yun yung gusto namin malaman kung nanalo ba sila. Fourth place. Out of ilan? Oh my God, ang slow ko. Na-realize ko. Kala ko anong mayor. Mayor pala sin like class president. Okay, medyo slow. Ikaw ba naging part ng short film niya? Ay, hindi ko po siya kaklase. Sino ba yan? Sorry, ikaw naman. Anong fun at memorable experience mo? Yung pwedeng safe na i-share mo. Alam na namin. Yung mga ano. Ngayong college, yung isa sa pinaka-memorable na nangyari sa akin is, meron kasi kaming subject, major subject, na research and documentation. Tapos, pumunta kami ng Clark kasi magdo-docu kami ron. Ang iyaano namin doon is yung Clark Air Base Abandoned Hospital. So, medyo horror story ang dating ng aming team. Tapos, edi tatlo muna kami doon. Ako as director, yung EP namin, and yung camp-op na isa. Edi for the shoot na kami, interview kami ng mga case study. Tapos, etong isang si camp-op, sabi niya, Ria, tignan mo, may nakasilip. Di gumanon siya, tapos nangangatog na siya. Sabi ko, wag mo kong istorbohin, nananakot ka, ganyan. Eh, natatakot na din ako. Eh di sabi ko, ano ba yun? Di sinilip ko na rin. May nakatingin nga. Eto na. Di full charge yung mga camera namin. Biglang naglobat. Eh di umiyak siya. Tapos sabi ko, ba't ka umiyak? Umiyak na din ako. Sige, naiyak na tayo. Ganyan. Eh, sa Clark kasi, kapag gabing-gabi na, wala nang biyahe. Tapos meron dong nakisabay lang kami, parang epal, gano'n. Tapos nalay po, gano'n. Tapos, So, yung bidang-bida siya. bida-bida lang kami na epal, nakisabay po. Tapos, sumakay kami dun sa van nung mama. Edi, inilabas niya na po kami ng Clark. Tapos sabi niya, ilan kayo? Sabi ko, tatlo lang po kami. Tapos sabi niya, ha? Kala ko apat kayo, umiyak na naman po kami. Bakit po kayo gano'n? Hindi po kami taga dito. Ayun po, simula po nun, ayoko na po sa dilim. So, medyo na-trauma siya. Memorable nga. Memorable. Pero ang pinaka-plot twist po nun is kami po yung nanalo as best pick. Gano'n, may bawi. So, worth it naman yun na umiyak-iyak ka. siya. Medyo traumatized ang si Daddy. So, ang lala, no? Parang paminsan sa mga ganong experiences, doon ka nagiging close, nakikilala mo yung mga kasama mo, at nakilala mong iyakin yung kasama mo. So, paki-comment na lang yung pangalan ng camp-ops niya. Tsaka sobrang memorable talaga pag mga on-the-ground field yung mga nangyayari, yung mga experiences sa mga internship. Yan, speaking of internship and apprenticeship, ayan. So, di ba na-experience yun na yun as of now? Ano yung mga major or minor mga nangyari sa inyo sa mga ganong field nung napunta na kayo sa ganitong field na pinapasukan ninyo? So, first day ko, ang taas ang expectation ko kasi gusto ko yung company na napuntahan ko. Gusto ko yung production. Film production actually. Kaso, pagpasok namin, parang hindi nila na-reach yung expectation. So, parang, ayun, dun na bumagsak yung mga kaganapan. Ayun. Ano yung mga kaganapan? Pakisiwalat. Kasi kung ano mangyari. Same sila. Safe. Same lang daw na Yeah, ma-share. ganun yung nangyari nung first day of internship ko. And then, ngayon, punta ko sa PT. Tapos, nag-intern ako dito. First day ko pa lang parang sobrang exciting na kasi nung first day ko eh. The next day is agad ako
shoot outside. Mhm. So, parang nagagawa ko yung mga gusto ko. Kung babalik naman tayo sa fun and memorable experience, I think yung common ground doon is na-enjoy yung company ng mga taong kasama ninyo. So, punta naman tayo sa meeting new people and embracing new experiences. Na-experience niyo ba na nagkaroon kayo ng challenges in meeting new friends from time nyo ng high school to transition ng college? And even ngayon na parang papasok kayo to a new parang school year, meron ba kayong ganong masashare sa amin na nagkaroon kayo ng challenges na i-keep yung friends nyo, make new ones, or even feeling na do you have the right people in your circle? Na-question nyo ba yung sarili nyo doon? Dave, ikaw muna. Meron po ako. Nahirapan talaga akong maghanap ng mga tao makakasama ko. Siyempre, bilang wala po akong kasama nung high school, nung lumipat ako ng college, parang nagkaroon po talaga ako. So, iba rin yung napuntahang schools Yes na po. mga kasama mo? Yes po. Parang ako po yung nahiwalay sa kanila. Yung iba magkakasama, yung iba sila-sila pa rin. So ako lang po talaga yung nahiwalay. Right. Nahirapan talaga ako mag-adjust. Siyempre mag-isa ka eh. Pero may mga naglumalapit sa akin, sila yung lumalapit. Tara dito ka. Tapos yung kabila, meron din dito, tara dito. So, inikutan mo lahat ng Opo. friend circle. So, ngayon, can you confidently say na well-adjusted ka na sa group of friends mo ngayon? Yes po. Tinutulungan po nila ako sa mga major tasks. Nagtutulungan talaga mo sa collaboration po para hindi po ako mahirapan sa mga. And na-survive ko po throughout yung college years ko with So, them. important din talaga na parang at some point, meron ka talagang support system, di ba? Kasi ang hirap kaya ng transition from high school to college, tas yung college mo na first 2 years, dog show lang yung electives mo. Tas biglang majors ka, biglang parang, oh my God, ano tong pinasok ko, di ba? Ganun yung Nabiglaan ka na feeling, lang talaga. di ba? Ganun ka lang talaga. So, kayo namang apat, Actually, nahirapan akong mag-adjust ngayong college kasi nga, sinabi nga nila, Kens, na nag-first year kami as online class lang. Ako kasi, parang buong high school ko, hanggang senior high school, sobrang friendly ko po talaga. Like, ang dami ko po friends. Pero, meron lang po akong isang circle of friends na never ko naman po silang naging kaklase. Pero parang, sila po yung naging support system ko throughout my high school life. Tapos parang, eto pong college, parang sobrang struggle po siya sa akin kasi bukod sa naggiwalay na po kami ng mga home friends ko, iba-ibang school, parang naiwan po ako sa school na, hindi ko naman po kasi talaga gusto muna yung etong tinitake kong school ngayon, hindi po siya yung first choice ko. Reality naman yun. Oo, Reality totoo yun. yun Marami siya. din Parang, ang pinaka-option ko po kasi talaga is yung dito sa Manila. Pero nagustuhan ko naman po tong school ko ngayon. Pero nahirapan po ako na, paano ako mag-fit dito kasi hindi to yung ine-expect ko eh. Hindi ko sure kung maiintindihan ako ng mga magiging kaklase ko dito, ganyan. Kasi po dun sa dapat supposedly na maging school ko, ano po siya, parang nagkaroon na po ako ng circle. Tapos parang super late adjustment na napunta po ako sa school ko ngayon. Tapos ayun, parang, struggle ako, ganyan. Parang hindi naman. Parang okay naman. Ayun nga po, parang ang hirap pong makahanap ng someone na kagaya nung naging support system mo nung high school ka. Kasi bukod sa online class kami nag-umpisa, hindi mo po mabasa yung ugali ng bawat isa. Parang you don't know who you can trust po talaga muna. And nakakatakot din maka-offend. Nakakatakot din po talaga. Tsaka lalo na pag, bakit ganun yung reaction Kasi sa may Sige, share mo Kasi yan. may ganun akong experiences na para bang, nung first, yung first na face-to-face namin, kasi sobrang nonchalant lang ako, very observant kasi Parang akong di tao. naman, friend. Paano yung Kasi nonchalant? very observant lang, nakaganyan lang ako. Kasi takot akong maka-offend kasi minsan kapag nakipagkausap ako sa mga tao, parang hindi ako masyadong magaling magbasa ng mga tao. Kaya sometimes, hindi ko natitimpla yung mga kung sino ba sila, kung ano ba sila. Di nila nagigets yung humor ko. So, feeling ko hindi kami magka-vibe. Kaya simula nun, naging observant ako. Hindi ako yung masyadong, kunwari first day of school, tapos flamboyant ka na agad. Flamboyant ka na. Flamboyant ka kaagad. Tapos yung iba pala, naiirita na, ano ba yan? Sino ba yan? Bida-bida naman yan. Siyempre, iiwasan natin yun para sa mga susunod na araw, maging okay yung mga friends mo sa'yo. Di lang ako yung bida-bida flamboyant nung Yes. first day of class. Nahirapan maghanap ng friends. So, syempre ang motto ko in life, pag di makahanap ng friends, maghanap ng
Jowa! Ayan, speaking of paghahanap ng mga Oy, pero di jowa, yun. Joke lang yun. Or- Joke lang yun. joke o ano? Ah, Ayan. Oh, Speaking of mga jowa or paghahanap ng jowa, may mga experiences ba kayo na kapag mga first day of classes, sumisipat kayo ng mga, uy, Uy, pwede to. pwede to ah. Pogi to, maganda to ah. Mga ganon. May mga ganon kayong experiences? Yes, Ria, ikaw. Meron po. Pero kasi nung high school po, hindi na siya applicable na parang every first day magaganon ka kasi parang buong year, apat na taon na nakikita mo sila, parang palagi mo sila makakasalamuha, hindi mo man sila maging kaklase, nakakasalamuha at nakakasalamuha mo. Tapos parang na-identify din mismo nung school kung sino ba yung good looking. Diba? Parang, ito ilalaban natin si ganito sa ganyan. yes. No? Tapos, parang nitong college, yung first day talaga, edi sa meet, doon talaga sisipat tayo dyan. I-check natin yung mga profile proof. Meron po kami GC nun ng lahat ng freshmen. Ganyan. Talagang scroll doon hanggang pindot dito, view profile. So, parang daw sa my day. Pag nasa standard, it's a yes. Different agad. Add friend agad. Ayun po. Parang nakakatuwa din po magkaroon ng crush kasi isa rin po siya sa parang totoo po kasi talaga siya magpapagana sa yung pumasok, mas pag-itigan pa yung pag-aaral. Ayan, speaking of that, sa pagkaaroon ng crushes or love life, sa tingin nyo ba, nakakatulong yung pagkaaroon ng love life kapag nag-aaral na inside campus sa school ninyo? Yes, bakit? Sa tingin mo bakit yes? Energy ka. Makita mo sa amin yan. Parang doon po nagsisimula yung confidence mo pag may crush kayo. Kasi parang nabibuild mo yung confidence mo na, kailangan ko pumasok ng presentable. Kasi may inspirasyon ako, kailangan ko mag-aral ng mabuti. Kasi para papantayan ko siya. Doon din po pumapasok yung, yung nag-grow ka as a tao kasi nag-aayos ka na, hindi ka na stick lang sa okay na ako. Pero ngayon magpapabango ka na. True. Dati po, hindi po siya naliligo. Ayun na mga ilang paligo yan. Siyempre, ikaw, you find it as a good inspiration. Pero iba yata yung thoughts mo doon. Ikaw pa. Same ka ba ng thoughts sa kanya or feeling mo, distraction lang yun? Hindi. I have the same thoughts with Ken's pagdating sa crushes. Para nung first date ko, nung face-to-face na kami, yun, naghahanap din ako ng mga crush. Ang dami kong crush sa college, sa campus. So parang every time na papasok ako, Natatawa siya. maaga akong papasok palagi para abangan ng crush ko. Sa flag ceremony. Tuwing lunch break. Tuwing lunch break. Pero since, NBSB kasi ako nun. At merong bio na studies first. Ngayon, sa bayan niya, pwede na. So yung crush ko, dapat hanggang before class lang siya. Ganon. Yan, kailangan may limitation ako sa sarili ko nun. And then kapag on class na, kailangan na-focus ka sa studies mo. Kasi baka kasi magiging cause ng distraction. Yes. Pero may times So, lang, approve ka ba doon? may times lang naman siguro na gano'n, pero depende pa rin sa situation. Totoo. Ikaw, Sia, anong take mo dun? Ano ba naman yan? Sobrang tamis. Hindi ako kinikilig eh. Ako yung type ng friend na, kunyari may kasama ako. Uy, babe. Okay. 6 p.m. 6:12. Parang tinuturo ko lang po kung nasaan. Hindi po ako nagkaroon ng chance na makapili kung sino yung crushes. Kasi kung sino yung nakikita ko, tinuturo ko lang sa iba. Kasi ayun nga, #study first. So, naniniwala ka ba doon na studies Pero first yung talaga? sa akin po, hindi po siya natupad kasi Nagka-jowa. may partner po ako ngayon. Tsaka ayun, very helpful po sila kasi, ayun, sobrang matured po pag meron ka. Tsaka iba yung may friends ka sa school, may friends ka, pero may isa ka pa rin doon. Ayun. Ayun, nasa ako sa grade. Ayun, mayayin si pero... pero okay lang. So, feeling nyo ba, kapag nagkaroon ka ng jowa or crush, ay hindi nyo na magagawa yung best nyo sa klase? Why or why not? Kasi parang kapag nasa relationship naman po or may crush ka, parang may individuality ka pa rin naman po na ito yung talent ko, ito yung skills ko. Hindi naman porket crush kita, nasa relationship tayo, parang dito ko iikot. Parang, Pero ang tanong ko, so payag ka na sa first day high nyo, classmate mo yung magiging crush mo or jowa mo? Or
meron ba kayong mga rules na, hindi dapat Mas gusto ko yung hindi ko kaklase. Ako, mas hindi mo kaklase. Oo, so, ikaw, gusto mo ba kaklase Ay, ayoko mo? ng kaklase ko kasi baka... Kasi nung mga high school Ayan, ako, nag-share na pa. nung mga high school ako, lagi akong class president. So parang hindi ko talaga siya na look forward na magka-jowa ng kaklase or Kasi magka-crush. tinatalakan mo sila Kasi sa- tinatalakan ko talaga sila. Hindi ba kayo magpa-practice? Ganyan. So, parang nitong college, lalo, ayoko rin kasi parang bukod sa, hindi naman, nung weird nga talaga, nakaklase mo yung, Oo. kasi sinasabi nga ng teacher, "Uy, pamilya tayo dito ha." Kasi yung- Hindi nag-jowa. Hindi nag-jowa. Pero kung sa iba, applicable na may jowa silang kaklase, good for them. Pero yun, parang personally, hindi talaga.